Biyernes. Ang ministry ng Panginoon, ano po? Meron tayong mga assignment na dapat nating gampanan. Dapat gawin natin ito na may alab. Amen po ba? Hindi tayo naghihintay ng reward. Hindi tayo naghihintay ng ng appreciation ng iba. Oh, hindi naman nila pinansin, hindi naman pinahalagaan eh. Huwag na lang. Siguro hindi maganda yung ginawa ko. Mga kapatid, behavior towards the ministry of the Lord. Listen to this. God does not only save us, He also gave us the ministry. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos. Binigyan niya tayo ng ministry. Sabi natin ministry. Ministry. Having the ministry of the Lord is an opportunity to prove that we give worth to His sacrifice for us. Kapag ginagampanan natin ang ministry ng Panginoon, hindi tayo nagpapabaya, hindi tayo nagkukulang, hindi tayo nagtatamad-tamad sa gawain ng Panginoon na ibinigay sa atin matapos na tayong iligtas. Ang ibig sabihin nun, pinapahalagahan mo ang sakripisyo ng Panginoon. Amen. Amen! Kapag natin ang Panginoon, we must be thankful. Why? Sino ka ba? Nung wala ka kay Kristo, wala ka naman talaga eh. Wala kang kwenta, wala kang basura. Baka malaki pa sa iyo yung alikabok sa mundong ito eh. Binigyan ka ng Diyos ng pansin. Binigyan ka ng Diyos ng special attention. Hindi ka lang na iniligtas, inilagay ka niya sa kanyang ministry. Dahil alam niya, the moment you are saved, you are now useful. May pakinabang ka na. Pero alam niyo, karamihan sa atin, para pa rin walang pakinabang. Karamihan sa atin, mga Kristiyano ngayon, walang pagpapahalaga sa sakripisyo ni Jesus na ginawa sa krus ng Kalbaryo para maligtas ka at binigyan ka ng ministry. Yung bigyan ka ng ministry, yung ilagay ka sa ministry, ang ibig sabihin ng Panginoon dyan, you are valuable. Ikaw ay mahalaga. Pero ikaw ay nagpapepetik-petik, nagpapabaya, tatamad-tamad sa ministry. Mga kapatid, binabaliwala mo ang sakripisyo ng Panginoon. This is the behavior of a Christian. Hindi nagpapabaya na minsan. Papetik-petik. Mga kapatid? Pajab-jab. Kung gusto ko lang. Hindi ganyan ang behavior ng Christian. Are you listening? Amen. Makinig kayo mabuti mga kapatid. Tignan natin ang buong buhay ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi naman ang tagal dito sa mundo. Nabuhay lang siya rito 33 years. But his life is a fulfilled life. Fulfilled ang buhay niya. Amen? Satisfied life. Complete life. Why? Yung ibinigay sa kanya na tungkulin, misyon ng Ama, tinapos niya. Tinapos niya. Ngayon, kung hindi mo tatapusin ang ministry binigay sa inyo ng Lord, baka ikaw ang tapusin ng Panginoon. Sino rito gusto tapusin na ng Panginoon? Change your behavior. Behave like a Christian. Ano sabi ni Pablo? Ano sabi ni Pablo? Huwag tatamad-tamad sa ministry. Huwag magpapabaya sa ministry. Kundi maging maalap sa paglilingkod. Palakpakan natin ang Panginoon. Behave like a Christian. Behavior towards life circumstances. Verse 12, tingnan po natin. Like a Christian, listen, sa mga circumstances sa buhay natin, dapat maipakita pa rin natin sa ating mga reaksyon, sa ating mga emosyon, sa mga kondisyon sa ating buhay, dapat maipakita pa rin natin Kristiyano tayo. Minsan, kapag hindi na maganda sitwasyon sa buhay natin, hindi na tayo nagmumukhang Kristiyano. Hindi na tayo nagiging kamukha ni Jesus. Nagiging mukha na tayo ni Judas Iscariote. Bumibigay na tayo. Hindi na makilala Kristiyano ba to? Ito ba yung mga taong may Diyos sa puso? Bakit ganito ugali? Bakit ganito ang reaksyon? Bakit ganito ang emosyon? Bakit ganito ang direksyon? Bakit ganito ang desisyon? Hindi mabakas ang pagiging Kristiyano. Hello? Naalala ko si Jesus Christ nung dakipin after He prayed in the Garden of Gethsemane. Bago dumating yun, sabi ni Jesus Christ kay Pedro, yung preaching ni Pastor Bobby nung prayer meeting, sa Luke chapter 22, sabi ni Jesus, Pedro, sinasabi ko sa iyo, bago pa tuminaw itong
Matapos kung nilako na 3 beses, ipagkakanulong ako. Ano sabi ni Pedro? Oh, no, Lord! Lord, magkakamali ka. Diyan siguro magkakamali ka. Over my dead body. Ipaglalaban kita, Panginoon. After that, here comes Judas Iscariot with the Roman soldiers and the scribes and Pharisees. Dinakip si Jesus Christ. Ano ginawa ni Pedro? Hinugot yung tabak ni Malco at tinapyas ang tenga. Sabi ni Jesus Christ kay Pedro, Pedro, hindi dapat ganyan ang reaksyon sa mga circumstansya ganito. Amen? Ano ginawa ni Jesus Christ? Kinuha yung tenga? Ano? Ano ginawa sa tenga? Hindi mo ginagawa mga kapatid. Kinabit. Na parang in-epoxy. Nagulat si Malco. Ha? Ba talaga matibay ha? Pakihila mo nga kung talaga nakakabit na. Now listen. Pinakita ni Jesus Christ sa mga circumstansya ng buhay na biglaan. We must behave like a Christian. Amen? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. There must be rejoicing. Kahit na kahit na hindi maganda nangyayari, kahit hindi hindi mabuti ang pinagdadaanan mo, kagaya ni Pastor Nick, namatay ng anak. Sabi niya, Panginoon, wala akong magagawa, hindi magpasalamat pa rin sa iyo. Alam ko, mas mabuti ang kalagayan ng anak ko sa ngayon kaysa sa dati. Unang-una, anak niya wala nang sakit. Pangalawa, anak niya, hindi na pwedeng mawalay sa Panginoon, nasa piling na ng Panginoon. Mahirap mawala ng membro ng pamilya. Lalo na kung ito'y immediate family member. Amen po ba? But nevertheless, mga kapatid, doon natin na ipapakita ang ating ugaling pagiging Kristiyano. Sa mga circumstances sa buhay, sabi ni Pablo, rejoice in your hope. Ang Kristiyano kahit may problema, may pag-asa. Ang Kristiyano kahit may pagsubok, may pag-asa. Amen! Hindi tayo katulad ng mga taga-sanlibutan. May pagsubok, may problema, may pag-uusig, may mga pinagdadaanan hindi maganda. At the end of the day, no hope at all. But we, believers of Jesus Christ, ano man ang pagdadaanan natin, at the end of the day, we have hope. Palapakan natin ang Panginoon. Diba? Nabasa ko sa Ebenezer Hazel, talagang, Lord, salamat at pinagaling mo anak ko. Ipaglilingkod ko siya sa iyo. Yun ang kanyang panata. Lord, buhayin mo lang anak ko. Maglilingkod ang anak ko sa iyo. Praise the Lord. Sabi ko sa kanila, narinig ni Lord yan. At yun ay maganda pangako sa Diyos. Amen? Amen? Siguro kung tayo ay ibabalik sa sinapupunan ng ating ina, at tayo ipapangako ng ating magulang sa Diyos, na tayo maglilingkod, napakaganda ng mga kapatid. Napakasarap nun. Yun ang panalangin ni Hannah kay, kay Samuel. Bigyan mo lang po ako ng anak. Maglilingkod siya sa iyo. Binigyan siya, pangalan si Samuel. Naglingkod sa templo si Samuel. Naging propeta ng Diyos si Samuel. Amen? Mga kapatid, sabi ni Pablo, our behavior towards life circumstances as a Christian is what? Kahit may mga pagsubok at problema, we must rejoice. We must rejoice. Amen? Rejoice in our hope. Hindi porke may problema ka, todas ka na. Hindi porke may pagsubok ka, katapusan mo na, no. You have hope. Amen? Kung meron kang huling isusuko, yung pag-asa mo. Ang problema kapag una mong sinuko ang pag-asa, suko ka na talaga. Wala ka ng pag-asa. Pangalawa, behavior towards life circumstances. Verse 12 pa rin, ang sabi niyan, patient in tribulation. Maging matyaga lang tayo. Maging mapaghintay lang tayo. Lilipas din ang mga problema. Lilipas din ang mga pagsubok. Natatapos lahat yan. Amen po ba? Ito'y sabi ni Pablo, behave like a Christian during times of life, difficult circumstances. Be patient in your tribulation. Meaning in your suffering, in your pain. Be patient. Be patient. Magtiwala ka sa Diyos. Hintayin mo ang Diyos. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Si Abraham at si Sarah pinangunahan ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, yung problemang nilikha nila, pinangunahan nila ang Diyos. Hanggang ngayon, umiiral. Problema between what? Muslim and Christians. Hanggang ngayon, natatamasan natin. Mahirap po na pangunahan natin ang Diyos.
Sa mga panahon na tayo may pinagdadaanan sa buhay, gagawa ka ng sarili mong desisyon without what? Considering God, without consulting God, without waiting upon God, you will be in danger. Malalagay ka sa panganib. Amen? At baka ang mga susunod mong henerasyon, yung problemang ginawa mong pangunguna sa Diyos, manahin nila yun. Ano pa ho, sabi mga kapatid? What should be our behavior towards life circumstances? Anong sabi niyan? Continuing steadfastly in prayer. Sa mga panahon na tayo ay nasa iba't ibang circumstances ng buhay, huwag tayong bibitaw sa panalangin. Amen? At hindi lamang dapat magbibitaw sa panalangin. Dapat huwag magpapabaya. Saan? Sa araw ng panalanginan. Hindi mo kakayanin mag-isa ang problema. Kahit nagpe-pray ka mag-isa. Kailangan mo ang kasangga sa mga panalangin. Kailangan mo ang prayer meeting. Why? Ang prayer meeting is power meeting. Amen po ba? Amen. Meron ba rito umahati ng prayer meeting? Pag-uwi, malungkot lalo, malambot lalo, mahina lalo? Meron ba? Tigilan na natin ang prayer meeting kapag kagang epekto sa atin. Sino rito yung atin ng prayer meeting pag-uwi? May panibagong lakas. May panibagong sigla. Taas ang kamay.